siluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Salita niya'y buhay na buhay, mahiwaga at makapangyarihan. Ang sa Kanya'y nagtitiwala, tunay na napapabatid niya at napapakita kung papaano siya makatotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kailan ka ba naging asin ng kapwa mo? Kailan ka ba naging liwanag ng kapwa mo? Mapalad ka kung naging asin ka at naging liwanag ng kapwa mo. Sapagkat hindi mo yan kayang gawin kung ganang ikaw lamang. At hindi mo nanaisin yan kung tanging pagkatao mo lang. Kaya't magalak ka, magbunyi at magpuri sa Ama kung minsan ay naging asin ka ng kapwa mo at naging liwanag ka niya. At sa pagiging asin mo at liwanag, napapatotohanan mong ang Diyos mo'y buhay. Sapagkat nabahagi sa iyo ang tama at marapat at binahagi mo naman sa iyong kapwa upang siya'y malugod pawa. Kaya't ang bawat ginawa mo sa pagiging isang asin at liwanag ng kapwa mo, yan ang patotoo. Wakas na ng buhay mo, natapos na ang hininga mo, magugunita ka pa rin ng kapwa mo. At hindi na ito mamamatay sa ibabaw ng lupa. Habang panahong lumilipas ang panahon, ang taon na binibilang araw-buwan, nasa gunita na yaan ng sanlibutan. Kaya't magalak kayo, sapagkat kung papaano ang ginawa ang bilang asin at liwanag, patotoo lamang na nakinhabang kayo sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapana na uli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod sa nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa takalang patungang upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman,
dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Patotoo lamang na ang tao, kapag namatay na, ay apak-apakan na lamang. Lundag-lundagan ang iyong nicho. Wala ka ng silbi. Wala ka ng lasa. Patay ka na. Kaya habang nabubuhay ka, magkaroong silbi ang buhay mo. Maging panlasa mo ay mabuti at maibahagi mo sa kapwa mo kung ano ang lasang nararamdaman mo at kung anong lasang nalalasap mo. Sapagkat yaon ang katotohanan na kapag ikaw ay namatay, wala nang silbi ang lasa ng buhay mo. Wala nang kabuluhan sapagkat ikay pumanaw na, nagbalik sa alabok na pinagmulan mo na kailan may hindi na mabubuhay pa. Kaya't samantalahin ninyo na kayo'y nabubuhay kung nararamdaman ninyo ang Ama at kinikilala nyo siya. Maging asin kayo ng kapwa nyo, maging pandaman ninyo na mabuti ay maibahagi ninyo upang kung papaano naramdaman ninyo ang mabuting dulot ng Ama sa buhay nyo ay maigawad nyo sa kapwa nyo at mapakinabangan ang buhay na pahiram sa inyo. Yaw na nga ang pag-ibig ng Ama. Yaw na nga ang kabutihan niya. Yaw na nga ang magagawa nyo na habang nabubuhay kayo ay hindi dapat masayang. Upang ang bawat araw nyo ay tanglaw ng Ama ang buhay nyo, ang liwanag na mula sa Kanya, siyang ganap tanggapin nyo. Espiritong walang kamatayan, Espiritong nagbibigay lakas, Espiritong nagbibigay ligaya, Espiritong nagbibigay buhay sa lahat ng anak ng Ama. Kaya halina mga mahal ko, magsilbing asin kayo ng kapwa nyo tao at maging liwanag kayo ng bawat kapwa nyong nadidimlan. Yamang kayo'y nasa liwanag at ang liwanag na ito ay di mamamatay kailanpaman. Sapagkat hindi ito artificial na may kamatayan na napupundi, kundi habang panahon na nabubuhay ang tao, ang liwanag na dulot ng Ama habang tinatanggap mo ito at ginagamit mo na pagniningas niya at na pagniningning pa. Kaya matanggap nawa ninyo na kayo ay tao, may buhay, may wakas at hangganan. Na kayo ay tao na marapat kumilala, tumanggap sa amang mahal. Na kayo ay taong marapat maging ganap sa buhay nyo ay ang pagiging ganap na mula sa anak na ibinaba sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Kailan mo ba nararamdaman na sumasayo ang Diyos mo? Kailan mo napapatotohanang buhay siya sa buhay mo? Mga minamahal, ang damdamin ng tao ay iba sa damdamin ng Ama. Ang damdamin ng Ama ay mapagmahal, matapang at matibay. Subalit ang damdamin ng tao ay marupok, mahina, at madaling magalit. Sa makatwid, ang liwanag at asin ay dapat magkasama sa buhay ng tao. Yaon ang panlasa. Ano ba ang panlasa mo sa pananampalataya mo? Ano ba ang panlasa mo sa buhay na pahiram sa iyo? Ano ba at paano mo ba ito nagagamit bilang tao? Naisa sa buhay mo ba kung paano ang layon at nais ng Ama na habang nabubuhay ka, ay makilala at madama mo kung paano siya ay buhay, nakikilos sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung masusuri lamang ng tao ang mga salitang banal na namumutawi at niluluwal sa dakong ito, walang pagkabula. Tandaan mo ang wika niya, noong pa mang kauna-unahang buwan araw.
Sa dakong ito, kapag pinagaling ka, at muli pagagalingin ka, at muli pagagalingin ka, gagaling ka. Ngunit kapag takda na mamatay ka, kahit siyang kapadalhin, at dito, hindi ka nagagaling. Sapagkat, kapag nasa puntos na ikaw ay babawin na ng buhay, hahanapin mo na kung paano ka magkakaroon ng hininga, hahanapin mo na kung paano ka pagagaling, sadyang hindi ka na makakatanggap dito. Dahil, yun ang takda. Inyong pagnilaya na lamang ang saksi, kung may saksi kayong mga mata kanina, yaon ay napagaling sa kanyang sakit. At siya ay pinagaling, bagamat noon ay hindi siya makalakad. Ngunit ano ngayon ang kanyang naging pagkakaratay? Komatos na yan. Na kung siya ay ICU man, paano pang magaganap sa utak na yon? Ngayon, kung maraming pera at gusto ng pamilya ay makipagsapalaran pa, yun ang nagaganap na may pinabibiyak pa. Ibig sabihin ba, ang may pera lang ang mabubuhay sa gayong pagkakataon? Hindi. Sapagkat kapag kimilos din ng ama, kahit hindi ka mapera at wala kang pera, mapapagaling ka pa kapag talagang gagaling ka at mabubuhay pa. Subalit kahit tambak ang pera mo at hindi ka nabubuhayin, masasayang lang yaon. Kaya naman bilang mga anak ng ama, hahanapan mo yung paraan sa ospital, sa mga doktor, at sa ganitong kaparaanan. At kung gagaling ka pa at pinagagaling ka pa, makikita mo yung paraan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, pag talagang nakinig ka sa buhay sa mga salitang tao, ay matitibag ka eh. Alam niyo po, ang mga taong naghahanap ng mga kapinsalaan, ang nakikita lang nila yung ipipintas at ipaparatang. Subalit yung magandang naganap ay hindi. Katulad halimbawa ay yung napakahiwagang nangyari na may bukol sa prostate, sa matres, o kung saan may bukol. At kapag sinabi, sulong eka, magpa-check up ka, at panaligan mo ekang wala na, negative. Pag negative, hindi na ako kwento. Pero kapag napinsala, namatay, ba't eka ako maganda yan, ba't eka hindi gumagaling yun, at ba't hindi eka gumaling yun, ba't hindi eka nabuhay, ba't namatay? Ganyan lang ang buhay dito sa mundong ito. Ganyan lang ang buhay sa mundong ito, mga minamahal ko. Kaya ikaw naman, na binahagi na ng Ama ng pangunawa kung papaano ang tao ay magaling magparatang at magaling magbintang, hindi ka kikibo. Ilalagak mo lahat sa Ama, ibibigay mong lahat sa Kanya, at magtitiwala ka, daratalang takda kung paano ka hinatulan, siya naman ang hahatol sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga lingkod na totoo, hindi nakikipagdebate, hindi nakikipagsiraan, hindi maninira at gaganting kaiba yung paninira, kundi mananahimik lang. Sapagkat, alam ng Ama ang lahat, walang malilihim. Hindi malilihim sa Ama ang anuman. Kaya kung ang tao'y nasa katotohanan, hindi lalaban at di magbibintang, kundi mananahimik lamang. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kailan ba nagsiwalat ang mga mapagparatang sa maganda at mabuti? Hindi, wala. Ang mga mapagparatang at mapagbintang, mapaghatol at mapanira, ang hahanapan nila ay ang kasiraan. At siya na hindi na bago, lumang-luma na yan, maging sa Biblia ay nariyan. Hinanapan ng Kristo ng mga ipaparatang, ng mga may bibintang at ihahatol. Ngunit ang mabubuting ginawa ay binulag ang mga mata ng maninira at mapangutya. Subalit nagising at namulat sa katotohanan, ang mga sumunod, tumanggap at kumilala.
Kaya naman sa pamamagitan ng mga tumanggap na yaon, nahayag ang kadakilaan ng Ama na magpahanggang ngayon ay hindi na namatay pa. Ang mga naganap na kahiwagaan at mahimala niyang gawa ang nagpatupad. Kaya noon, ngayon, at magpakailanman, hindi na ito mawawala sa ibabaw ng lupa. Nakatalana at paulit-ulit lamang na magaganap sa lahat ng madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino ba ang gustong mamatay? Taas nga ang kamay. Wala sa makatwid. Kung ayaw niyong mamatay, kaya ayaw ding mamatay ng mga namatay. Kaya lang mamamatay na sila, kaya patay na. Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang gustong magkasakit? Wala. Ngunit anong magagawa mo kung nagkasakit ka? Masisisi mo ba ang kapwa mo? Binigyan ka ba niya ng sakit maliban kinulam ka? Buhay ba nga ma? Subalit, lahat ng namiminsala may takdang panahon, may takdang oras at may takdang araw para sila ay parusahan din. Kaya, ang mga gumagawa ng lisya at hindi tama, ang Ama ang sa kanila ay magpaparusa. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Ngunit, sa dakong ito, kung bubuhayin ka ng Ama at mabubuhay ka pa, ang ituturo sa iyo, lumaban ka. Ang sasabihin sa iyo, magtibay ka, manalig ka, magtiwala ka, manampalataya ka. Kung hindi mo kaya rito, magtungo ka kung saan mo gusto. Hanapin ang kagalingan mo. Kailan may wala kayong pinigilan at di kayo pinipigilan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang may asin at may liwanag, alam niya ang katotohanan, na ang lahat ay may takda, ang lahat ay may itinatakda. Ang lahat ay may hangganan, at ang lahat ay nagwawakas sa kamatayan. Kaya't lahat ng mga nasa liwanag at may asin na pandama, panlasa sa buhay, hindi marunong magtura ng kapahamakan, ikapapahamak, ikasisira, makasisira ng kapwa. Yaon ang patotoo, taglay ng tao, ang asin na kaloob ng Ama sa sanlibutan bilang anak niyang may pagkilala at pagtanggap sa kanyang banal na salita, banal na espiritu, banal na gawa, banal na kabanal-banalang Ama ang may likha. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pasusuhin nyo. Sige, pasusuhin mo. Pag ikaw ay isang namumuhay, na gusto mong mabuhay, kumain ng mabusog kung nagugutom, hahanapin mo ang paraan para ikay kumain at makakain kung ikay gutom. Pag ikaw ay nagkakasakit, at may karamdaman, hahanapin mong paraan kung paano ka gagaling. Lahat nga ay may paraan at daan, gayon din ang kaligtasan. May paraan at daan, walang ibang paraan at kaparaanan, kundi ang daan ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga,
Iba ang pamamaraang ginagawa ng paglilinis ng tahanan, paglilinis ng bakuran, paglilinis ng kasuutan, paglilinis ng sasakyan, paglilinis ng mga panyapak, paglilinis ng ngipin, sa paglilinis ng kaluluwa at upang tamuhin ang kaligtasan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O katulad ni kapatid, purihin ang Ama at salamat ay narito ka. Ilang taong ka nang nabubuhay ngayon, mahal na kapatid ko, mula nang nagtungo ka rito? Ten. 8, tama. Dahil bago pa lang ito nun, dambana. Bago pa lang ang dambana. Sa makatwid, naoperahan ka ba? Na-bypass operation ka ba? Hindi. Pero buhay ka, no? Pero sabi sa'yo, pag hindi ka na-bypass operation, mamamatay ka na, di ba? O, ba't buhay ka pa? Ibig sabihin, hindi pa siya mamamatay. Ganyan lang ang buhay, magnilay kayo. Pagnilayan nyo lahat. Sapagkat kapag mabubuhay ka, sa simple lang pamamaraan, may kaparaanan ang Ama para mabuhay ka. Ngunit kapag hindi na, lahat ng paraan, gumastos ka man limpak-limpak. Oh, sige. Ikaw, minom ka naman ng gamot, ano? Kaya nga, gumaling ka na ba? Kaya nga narito ka eh. O, saan ngayon ang paraan? Ano ngayon ang paraan para gumaling? Uminom ka ng gamot. Nakainom ka ng gamot. Ay, ba't may sakit ka pa? Ay, ba't ngayon nga ay may sakit ka pa? Sa makatwid. Hindi nalunasan sa mga ininom mo na yon. Hindi nagkaroon ng lunas. Mga minamahal ko, kung ilan ang pangalan ng mga gamot, halimbawa ay antibiotic, ininom mo yung cephalexin, hindi nakagamot sa iyo yun. Uminom ka ng Bactroban. Back to back ka pa. Wala pa rin. Eh, ano inumin mo na nun para gumaling ka? Ha? Ano? Salita na ng Diyos. Baka doon sa salita ng Diyos gumaling ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Maliwanag yan, mga mahal. Ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Hindi nagbibigay kamatayan. Kaya, kung hindi ka natugunan sa lahat ng iyong mga nilagok at lahat ng ginawa sa iyo, mayroon ka pang dapat hanapin. Ang asin ng iyong buhay, ang Kristo na magbibigay sa iyo ng buhay, na panlasa mo sa buhay, at ang banal na salita na magbibigay buhay sigla sa iyong mga patay na damdamin at kaisipan, upang ang iyong karamdaman ay patayin. Sa salita niyang banal ay manalig at magtiwala ka upang mabuhay ka habang may buhay. Ika'y makaranas, makaramdam ng kalusugan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag ang sinabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya may mga nagpapatotoo na hiwaga at himala ang pinagpapatotoo nila, di ba ga? Ako, Eka, ay mayroong sakit na kanser. Ako, Eka, ay tinaningan na. Ngunit, nag-less stress ako, nag-less over fatigue, nag-less Eka ako ng temptation. Ayun, nag-less Eka ako ng lahat ng dapat kong isuko
Hindi na ako naghanap buhay ngayon. Isinuko ko na lang ang sarili ko. Ako'y nagpahinga na lang. Wala na akong ginawa kundi maglingkod na lang na maglingkod sa Diyos. Kaya ngayon, ginugugol ko ang sarili ko sa paglilingkod dahil binigyan pa ako ng panibagong buhay. Oh, bakit hindi nyo maunawaan iyan? Kung tunay na mananampalataya at nananalig ang tao sa Ama at kinikilala ang Kristo na asin at liwanag ng buhay ng tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Walang bawal uminom ng gamot, hindi binabawal uminom ng gamot, hindi binabawal kayong magpa-dialysis, hindi kayo binabawal magpa-chemotherapy, hindi kayo kinekemo, wag kayong pa-chemo, sinabi ba iyon? At wag din kayong magsalitang binawal na radiation. Hindi, cobalt ang binabawal sa inyo. Habang kayo'y nagmimiting magpagaling at gumaling, bawal magkasala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung naninikluhad ka sa Ama at kinikilala mo siya at gusto mong gumaling ka, isuko mo ng buong kababaan ng puso't isip mo, ang buong mong pagkatao, pagharian ka ng Ama, upang ang Espiritu niyang magpalakas, magpatibay sa iyo. Sa gayon, ang nanghihina mong katawan kapag malakas ang Espiritu mo'y napalalakas niya rin ito. Ang nanghihina mong kalooban kapag ika'y nanghihina at walang pag-asa, napalalakas na patatapang niya. Ang nawawalan mo ng pag-iisip na mabuti sapagkat marami ka nang iniintindi sa sakit mo, binibigay ang kapanatagan. Sa gayon, dahil napayapa ka, sumigla ka. Dahil nagalak ka, lumakas ka. Dahil magkasama ang kapayapaan at galak, may pag-asa ka. Kaya ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nalulungkot ka ba, lumalakas ka. Kapag nagagalit ka ba, lumalakas ka. Hindi lalo kang, lalambot ako bakit nga di ka man lalambot? Ang isip mo nagugulumihanan, ang puso mo nalulungkot. Paano ka makalalaban yan? Kaya kailangan mo ang salitang banal na magpapatibay sa isip mo, magpapatatag ng loob mo, para tanggapin mo ang Espiritu ng Ama sa buhay mo na siyang magbibigay liwanag at panlasang mainam sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kapag nasa banal na Espiritu ka, ang mithiin ng laman mo at mithiin ng katawan mo ay hindi mo na mithiin. Sapagkat ang nagmimithi sa iyo ay ang Espiritu na. Kaya't ang Espiritong taglay mo, siyang nagbibigay sa iyo ng mga gampanin at gawain mo na pang-espiritual. Sapagkat magkaibang layunin ng laman at katawan kaysa sa Espiritong banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit at pasubali dahil nabubuhay ka pa sa lupa at kailangan mo mabuhay ng matiwasay, masaya at maligaya, alam ng Ama kung kailangan mo ng bagay, ng pagkain, ng salapi. Nang dahil siya'y buhay na kumikilos sa iyong buhay at gusto niya'y maaliw ka at masaya, ayaw niya yung nag-iisip ka. Nalilito ka, nagugulumihanan ka sapagkat ito'y nakapagpapagulo ng buhay. Nakapagpapagulo ng isip. Kaya kung lahat lang ng tao ay nasa asin at liwanag, walang taong malilito at magugulumihanan, lahat payapa na nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kapag may naramdaman ka, sasabihin mo sa Ama, Panginoon, palakasin mo po ang loob ko. Iwaksi mo po sa isip ko ang nakapagpapalito at makapagpapagulo. Patapangin mo po ang loob ko nang tumapang ako na labanan ko ito.
Pasiglahin mo po ang pananalig ko't pananampalataya ko nang makamtan ko ang pagtitibay ng paniniwala ko sa iyo. Nawa, matutunan niyo ang tunay na pagtilog, matutunan niyo ang tunay na panambitan ng kayo makinabang at pakinabangan niyo ang mabuting kaloob ng Ama sa buhay niyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sabi nga niya sa banal na aklat, kung ano ang pananalig mo, magaganap sa iyo. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pinagaling kita sa iyong pananampalataya. Nabasa nyo na ba yan? Kung hindi pa nabasa, basahin nyo. Tingnan nyo yan sa lahat ng dako sa Bagong Tipan. Sa Mateo, sa Lucas, kay Marcos. At basahin nyo rin, humiling kayo sa aking pangalan. Basahin nyo yan sa Juan. Saan po doon? Maghanap ka. Di naman ako pastora. Ako ay si Kunching lang. Kaya maghanap ka. Buhay ba ang Ama? Si Kunching na pagkatao. Ngunit, ang nagsasabi sa inyo, di nyo nakita, kaya matuto kayong maghanap ng kayo'y makasumpong. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Oh, binili mo yan, may laman. Subalit, nang bayaran mo, walang laman. Diba? Alam mo kasi may laman, yung supot. Pero may kasama palang walang laman. Binayaran mo yan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang binibili nyo, maaring madaya kayo ang laman ng loob niya dahil di nyo pa nabuksan at di nyo nakikita loob. Subalit, tandaan ninyo, ang Amang tinatawagan nyo na hindi nyo man siya nakikita, di kailanman kayo dadayain niya. At kailanman, hindi kayo bibigyan ng walang kabuluhan, kundi ang ibibigay niya, laging makikinabang kayo at makikinabang ang kaluluwa nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi siya mandaraya, hindi siya mandarambong, hindi siya manloloko, hindi siya manlilinlang, siya'y totoo at makatotohanan, kaya't ang lahat ng gawa niya, pawang totoo sa ibabaw ng mundo. Ang hindi lamang totoo, ang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat ng tao'y makikipagtotoo, mararamdaman nilang totoong pag-ibig niya. Kung lahat ng tao'y makikipagtotoo, mapapatotohan ang buhay na buhay siya. Kung lahat ng tao'y magpapakatotoo, makikilala ang hiwaga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat pinakikita niya ang pagkilos niya at kahiwagaan, mahimalang gawa niya, doon sa hindi mo inaasahan na may mabuting magaganap sa iyo, doon sa hindi mo inaasahan na magbibigay sa iyo, ngunit dahil gusto niya, naganap sa buhay mo. Alam kong may magagawa, kaya wag naman kayong magreklamo kung may namatay na. At wag din naman kayong magsabi, ba't namatay siya? Sapagkat kayo rin mamamatay sa takda nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, habang nabubuhay may magagawa ang Ama. Kahit nabubuhay na lang kayo ng tubig, magagawa pa rin niya yung mabuhay kayo. Kahit nabubuhay na lang kayo ng wala nang nilalagok, laway na lang, mabubuhay pa rin kayo. Subalit kahit anong ilagay sa inyo at hindi na kayo mabubuhay at mayroon ng takdayan, wala na kayong magagawa. Yan ang dapat niyong gawin, na pagtiwalaan at paniwalaan ang salita niyang banal na nagbibigay buhay. Kaya kailangang tupdin at gawin ng tao, kilalanin ng Ama, tanggapin siya sa buhay nila, at bawat araw pakinabangan ang aral niyang mainam. Banal na salita, nagbibigay buhay, liwanag ay kakamtan, masaya't payapang, makapamumuhay sa ibabaw ng kalupaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Salamat naman at nakarating ka, taga Bicol. Taga Bicol siya. Doon sa minisyon na natin, kapatid siya ni Kapalapit. Purihin ang Diyos, masaya ang buhay. Siya naman. Tapos na yung isa. Diba? Siya naman. Engineering na yung isa. Tapos na engineer. Ikaw naman, anong course mo? Ha? Marine. Purihin ang Ama. Kumusta ang Bicol? Hindi na nakapag-mission doon, malayo eh.
Salamat naman at kayo ang nakarating dito. Napakabuti ng Panginoon. Kung hindi po ba sa pagkilos niya, paano ka nga namang makakapunta sa mga iba't ibang dako? Ano po? Kaya samantalahin ang buhay, huwag sayangin. Huwag sayangin ang buhay. At sabi ko nga po, habang nabubuhay, masayang maglingkod at paglingkuran ang Diyos na nagbigay, nagpahiram ng buhay. Aray! Kailangan lagi ng di bakante yan. Buhay po ba ang Diyos? Ako po kasi, tinatandaan ko kung saan mga nakapwesto yung mga alagad eh. Kaya pagka wala yung pwesto na yon bakante. Buhay po ba ang Diyos? Pero alam niyo po, hindi baling ang mga silyang nababakante, wag lang ang puso ng tao. Kailangan laging may reserba kayo sa puso nyo. Kailangan laging nandyan sa puso nyo ang Panginoon. Hindi siya dapat mawala dito sapagkat napakahirap kapag kayo'y nagbilang tao lamang at bilang pagkatao ang pangungunahin at pag-aariin. Napakahirap. Subukan ninyo pag nasa pagkatao kayo, iba ang damdamin nyo kaysa sa Espiritu. Kaya kung totoo lamang kayong nakakadama na, lagi nyong hihilingin, Panginoon, huwag mo nang paging dapating, ako'y maging bilang tao at pagkataong damdamin, kundi pagarian mo na ako sapagkat mahirap kapag nasa pagkatao ako nakalooban. Napakasarap kapag nasa Panginoon na paghahari ng Espiritong Banal. Hingang malalim, hingang malalim. Oh, siguradong pag nasa pagkatao kayo niyan at nagngingit-ngit kayo, halos gusto mo, di ba? Subalit kapag nasa Panginoon ka, sarap, Kaya pag nararamdaman nyo na yung hindi masarap, ibig sabihin, wala nang panlasa kayo. Gumising kayo at bumangon, sabi nyo, Panginoon, bigyan mo ako ng panlasa, ng asin, nang ako'y maging marapat sa iyong paningin. Buhay ba ang Diyos? At kapag nadidimla na, nagugulumihan na, sabihin nyo, Panginoon, bigyan mo ako ng liwanag. Ayaw kong madimlan at malitot magulumihanan, magalit at mapuot, sapagkat ikaw ang aking lakas at galak. Yan, napakasarap niyan. Kaya kung alam lang ng tao ang totoong pananalig at pananampalataya, hindi ka mabubuyo ng sarili mong damdamin at hindi ka mananaig sa hindi tamang espiritu. Kundi ang pananaigin mo, ang Diyos, espiritu. At alam nyo na ang gawa ng masamang espiritu at mabuting espiritu, kaya mamili na kayo kung anong tatanggapin nyo. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Hilingin nyo sa Ama ang mabuting damdamin at kalooban nyo. Hilingin nyo sa Kanya ang masarap na panlasa nyo sa buhay nyo. Hilingin nyo sa Kanya ang liwanag na tatanglaw sa buong panahong nabubuhay kayo. Hilingin nyo sa Kanya ang magbibigay ng kapayapaan at kasiglahan, kagalakan ng buhay nyo. Hilingin nyo sa Kanya na habang nabubuhay kayo, mapagharian, lubos kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Tayo na, Santi po. May bukas pa.